Good morning po sa ating lahat, higit po ay sa ating Panginoon na buhay at mabuti sa bawat isa sa atin. Ako po si Sister Jemima Rico Hermoso. Bago po tayo magsimula na mag-aral ng kanyang mga salita ngayong umaga, ay awitan po natin ang ating Panginoon. Me from within and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire is to be set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do ready to do your will. Hallelujah. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. We desire to glorify God sa bawat araw po ng ating buhay.
at lumakad ng may kabanalan. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Sister Jemima na mula sa Door of Faith Church Marandig sa pangunguna ng aming Pastor Alex Riquintel. Napakabuti po ng Panginoon. Ngayong umaga tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At ang papag-aralin po natin ay pinamagatan kong Keys to Peaceful Life na matatagpuan po sa 1 Peter 3:10-12. Kung kayo po ay may mga Biblia dyan sa tahanan, samahan niyo po ako makipagbukas sa 1 Peter 3 verses 10-12. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. 1 Peter 3 verses 10-12. Sinasabi po dito sa kanyang mga salita, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila niya'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na, at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Verse 12 po, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Purihin po ang pagkabasa ng ating Panginoon, Keys to Peaceful Life, na matatagpuan po sa 1 Peter 3 verses 10-12. Kapag tinanong po natin ng iba, ay kapag na-research tayo, pag sinabing yung word na peace, it is a freedom from disturbance, or it means no war, or it means you are free from anxiety or distress. So yun po ang ibig sabihin ng word na peace. Pero sa ating pong mga Kristiyano, to us Christians, peace comes from the Lord. Amen? Because He Himself is peace. Si Jesus ay Jehovah Shalom. Ang Diyos natin ay Jehovah Shalom. Our God is our Prince of Peace. So, sino nga po ba ang gusto ng mapayapang buhay? Siyempre, tayong lahat po ay gusto ng mapayapang buhay. At ano yung mga susi ng pagkakaroon ng mapayapang buhay? So, ayon po sa sinasabi ng Biblia tungkol sa 1 Peter 3 verse 10, ang una pong puntos natin upang magkaroon tayo ng mapayapang buhay ay refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Ang dila po natin ay pigilan. Sa verse 10 po, ang mga nagnanais ng mapayapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Dila po natin ay pigilan. At sinasabi din po sa Psalms 34 verse 12, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. One of the secrets of long life po ay ang marunong magpigil ng dila. Ang dila po ay pigilan sa paghahabi ng kasamaan. At basahin po natin sa Santiago 3 verses 5-12. Ano po ba ang dila? Santiago 3 verses 5-12. Okay, Santiago 3 verses 5-12 po, sinasabi, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo na ng tao, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid.
hindi lumalabas sa iisang bukal, ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, at hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. So yun po ang dila. Ang dila ay napakaliit na parte ng bahagi ng ating katawan, pero malaki ang ipinagyayabang. So ano po ba ang madalas ipagbayabang ng tao? So kapag may stable job ka, maganda ang iyong buhay, maganda ang iyong bahay, meron kang pera, education, talent, skills, family, yung mga partner mo, pwede mo ring ipagmalaki, mga anak mo. Pero sinasabi po sa salita ng Diyos sa Jeremiah 9:23-24, kung ating pong babasahin, sa Jeremiah 29:9, Jeremiah 9:23-24, sinasabi po dito, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay. Ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala't pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So hindi po natin dapat ipagmalaki o ipagyabang ang ating talino, ang ating lakas, ni ang kayamanan. Kung may dapat tayong ipagmalaki sa buhay nating ito, yun ay ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo dahil pinili tayo at hinirang ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya, upang gamitin niya, at yun ang dapat nating ipagmalaki, ang mga ginagawa, kahanghangang ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. So ang dila pong masama, balik tayo doon, ang dilang masama ay hindi sa Diyos. Mula ito sa Diablo kapag ang lumalabas na sa ating dila ay masama. At nakakapagparumi ito sa ating buong pagkatao. So madalas ito ay nagdadala ng kaguluhan at nagbibigay ng sakit sa kalooban ng ibang nakakapakinig. Lalo na po kung ang sinasabi natin ay hindi nagbibigay ng pagpapala. Ito ay ginagamit din ng Diablo upang wasakin ang mga relasyon. Kaya kapatid, ipasupil natin ang dila natin sa ating Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayanan at tutulungan ka ng banal na Espiritu. Ang dila natin ay gamitin natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at pagbibigay lamang sa Panginoon ng parangal at hindi sa kasamaan, sa panlalait, sa paghahambog. Purihin po ang ating Panginoon, gamitin natin ang ating dila sa pangangaral ng salita ng Diyos. So kapag magsasalita din po tayo sa iba, maging mahinahon at magalang. Speak life. Yung mga salita na magbibigay ng encouragement sa ibang tao. At tayong mga Kristiyano maging magandang patotoo sa iba. So kung hindi na po natin isosurrender ang ating dila kay Jesus, we will not experience a peaceful and prosperous life. Hindi lang po mapayapang buhay, kundi masaganang buhay din, at yan po ay totoo at sinasabi sa salita ng Diyos. Pangalawa pong puntos, makikita po natin sa doon pa rin po sa 1 Peter 3 verses 11 po. Yung pangalawang puntos po natin, ng pagkakaroon ng mapayapang buhay. So sinasabi po dito ay ang masamay iwasan na, at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Pinagsisikapan po ang buhay na mapayapa ayon sa salita ng Diyos. Kaya always seek peace. Maging maibigin po tayo sa kapayapaan. Sa presensya ng Panginoon, kapag namamalagi tayo sa presensya ng Panginoon, there is always peace. Whenever we pray, whenever we read God's Word, because God Himself is peace. Ang Diyos po mismo ang kapayapaan. Kaya, i-allow po natin ang Holy Spirit na gumawa sa ating mga buhay, lalo na sa ating mga kahinaan. Kung hindi pa natin nasosurrender sa Kanya yung buhay natin, hindi pa natin fully nasosurrender sa Kanya ang ating buhay. Whatever, nakasalanan, lihim man yan o hindi, ang nagagawa pa natin
isuko po natin ito sa ating Panginoon. Always choose to do what is right and what brings glory to our God. Salamat po sa Panginoon. At sa verses 16 to 17, ayan, verses 16 to 17 ng 1 Peter 3, verses 16 to 17. Ayan, sabi po dito, ngunit gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin niyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ng Panginoon. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So, purihin po ang Panginoon. Mas mainam pa daw na magdusa tayo kung tayo ay i-persecute man ng iba dahil sa ating mabubuting gawa. Magdusa tayo na, sa paggawa ng mabuti kaysa sa paggawa ng masama. Dahil alam po natin ang kahantungan natin, malapit na ang pagdating ng Panginoon at pag naabutan niya tayong gumagawa pa ng masama, ay hindi po sa langit ang ating magiging hantungan. Ang mga Kristiyano ay dapat daw may magandang pag-uugali, walang kaaway, dahil nagpapatawad, nagpapakumbaba at maibigin sa kapayapaan. Sa verse 12 po ng 1 Peter 3 verse 12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Amen. So ang mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Bakit kaya hindi minsan dinirinig ng Panginoon ang ating mga panalangin? Dahil sa kasalanan na nakakahadlang upang dinggin niya yung ating mga panalangin. Kaya tayo po'y magpatuloy na lumakad sa kabanalan. Yung sinasabi po ng salita ng Diyos sa 1 Peter 3 verses 10 to 11, yung 20 puntos po natin para magkaroon ng buhay na mapayapa or keys to peaceful life. First po ay refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Ang dila po natin ay pigilan sa pagsasabi ng kasamaan, sa mga kahambugan, sa panlalait, bagkos gamitin po natin ang ating dila sa pagpupuri at pagbibigay parangal sa ating Panginoon. At ang ikalawa po ay turn aside from evil and do good. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Kaya mga kapatid, ano tumatakbo sa isip mo ngayon? Wala ka bang kapayapaan o minsan nakakaranas ka ng wala kang peace? If you pray for a peaceful life, peaceful relationship with your husband, with your wife, or peace sa para sa iyong household, hindi pagkakasundo ng mga pamilya, mga anak, peace sa iyong trabaho. Ayan, kung puro takot at pagkabalisa ang nararamdaman mo, paano ang future o pag-aaral ng iyong mga anak? So si Jesus po ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Because He Himself is peace. Magtiwala at manampalataya lamang tayo sa ating Panginoon. So pigilin po natin ang dilang masama at lumakad ng mayroong kabanalan. Kaya purihin po ang ating Panginoon, pinagpala po ang kanyang mga salita. Ang nais ng Panginoon sa bawat araw bilang mga Kristiyano, tayo'y lumakad ng mayroong kabanalan. Ang tanging mapapurihan lamang, wala tayong maiipagmalaki sa mundong ito, kundi ang ating Panginoon, ang pagkakilala natin sa ating Panginoon, ang kanyang kamanghamanghang na ginawa. Kaya gamitin po natin ang ating mga buhay, ating mga sarili, kung mayroon mga gifts na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, tayong mga Kristiyano ay magpagamit sa Panginoon. Nalalapit na po ang kanyang pagdating at ang maging goal natin ay lumakad tayo ng mayroong kabanalan. Lumakad tayo sa liwanag at ang tanging maparangalan lamang ay ang ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos, tayo po ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, O Diyos, na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Tunay na kayo ay napakabuti sa bawat isang
iyong mga anak, O Diyos. Kailanman hindi nagbabago ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako, Panginoon, ay mapanghahawakan namin. Salamat, O Diyos, sa pagtuturo niyo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Pagkakaroon ng buhay na mapayapa ay ang buhay na nakasurrender sa inyo, sumusunod, Panginoon, nagpapabago, Panginoon, ang dilang nagpipigil at ang sarili na nagmimithi na lumakad ng may kabanalan. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa bawat araw ng aming buhay, O Diyos. Kayo ang mapaluguran at maparangalan. Ang lahat na nakikinig, Panginoon, sa live na ito, I pray, Panginoon, I declare kung ano man ang nararanasan na sitwasyon sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, kayo, O Diyos, ang nagbibigay ng kapayapaan. Kayo, O Diyos, ang nagbibigay ng solusyon sa mga problema ng inyong mga anak. Kaya, Holy Spirit, tulungan niyo po kami na makalakad na naaayon sa inyong kalooban. Kaya tanging kayo lamang, Panginoon, ang maitaas. Wala kami maipagmalaki, Panginoon. Tanging kayo lamang ang maparangalan. I-bless niyo mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, naririto, at likhaan niyo po kami ng malaking pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Lagi namin isuko ang aming buhay sa inyo, Panginoon, na kayang magbago nito, O Diyos. Salamat sa inyo, ang inyong mga lingkod. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga ginagamit niyong mga lingkod saan mang dako, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, ang pagsama niyo ay maranasan, ang pagpapala nila sa kanila at sa buo nilang pamilya ay maranasan. Sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, sa live na ito, pinagpala niyo ang bawat isa at tulungan niyo po kami sa paghakbang namin sa bawat araw sa buhay na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Hesus. Amen. Good morning po ulit sa lahat. Tayo po ay tapos na po sa pag-aaral ng kanyang mga salita at God bless po sa ating lahat.